Stalyana's POV. Ayoko mag-asawa. But before I turn 30, which is 2 years from now, gusto kong magkaanak. Pangarap ng bawat babae ang magkaroon ng anak. What? Gulat na wika ni Siron. Gusto kong matawa sa itsura nitong nanlalaki ang mga mata at nakaawang pa ang mapupulang labi. Ngumiti ako na nakakaloko. Ha! Get that! Natameme ka rin. Hiyaw ko sa isipan. Narinig mo ako, Siron. Kibit balikat na turan ko. Ayoko mag-asawa, pero gusto kong magkaroon ng anak within 2 years to be precise. 30 is a crowning glory of a woman, and by that time, gusto kong may kasakasama na akong matatawag na akin talaga. Walang iba, kundi ang anak ko. Nakita kong mabilis na dinampot ni Siron ang basong nasa harapan nito at kaagad uminom ng tubig. Nasamid pa ito dahil mabilis itong uminom doon. First, you dream of being a dishwasher. And now, you have a dream to become a single mom? Ginisihan ko ito at mabilis na tumango. Yup, within the next 2 years. Ang sabi ng iba mahirap na daw magkaanak ang isang babae kung ito'y lagpas 30 na. Kaya bago ko hipan ng kandila na may numerong 30, dapat may karga-karga na akong bata. Puno ng sinseridad na wika ko. Bakit? Ayaw mo bang mag-asawa? Nakakunot ang noong tanong nito. Malamang ang nasa isipan ni Siron o baka hindi kayang iproseso na matinong isipan nito na ang babaeng kaharap na may pagka-conservative, isang total package na manang, ay may ganoong pananaw sa buhay. Hindi ko ito masisisi kung yun ang tumatakbo sa isipan nito. Pero walang makakapigil sa akin. Gusto kong magkaanak. Period. Isang kibit balikat ang naisagot ko sa binata. Bakit nga ba ayaw ko mag-asawa? Kasi ayoko ng pakiramdam na laging naiiwan. Kasi natatakot ako. O may nagmamay-ari na ng puso ko. Kaya hindi ko makita ang aking sarili na ikakasal. At parang all of the above atang sagot eh. Hindi ko alam. Ang gusto ko lang naman ay nasa safe zone ng puso ko. Kung itataya ko kasi ito sa walang kasiguraduhan, baka hindi ko na talaga kakayanin pa kung ano man ang magiging resulta. Pakiramdam ko kasi sa edad kong to, hindi na ako magkaka-boyfriend pa. Malabong may magkakagusto sa isang tulad ko. No boyfriend since birth for almost 28 years of my existence. Kaya mas gugustuhin ko na lang ang magkaanak kaysa ang mag-asawa. Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita ulit. Isa din ata sa mga nagiging dahilan ng pagiging NBSB ko ay ang pagiging mapili ko sa mga lalaki. Don't get me wrong, sa panahon kasi ngayon ang salitang I love you para sa ibang tao ay wala ng essence. Sinasabi lang nila kasi kailangan, pero hindi mo maramdaman. Ikaw ba? Bakit ayaw mo rin mag-asawa? Balik tanong ko rito. Baby, you said those words, Talyana, kasi hindi mo pa nakikita ang lalaking para sa'yo. Kaya ganyan ka mag-isip. Seryosong saad nito. I don't know. Maybe. Maybe not. Hindi rin kasi ako sigurado kung capable ako magmahal na tulad ng ganon. Yung tipong until death do us part, yung mga ganong level, hindi ko alam kung anong pakiramdam ng isang tunay na pag-ibig eh. Maya-maya ay kinuha ni Siron ang wine bottle na nasa table at mabilis na sinalina ng sariling kopita bago ininom. Ako, I don't want to get married either at gusto ko rin ng anak. My story is different from yours, Talyana, kasi lalaki ako. Tinaasan ko ito ng kilay. That was a flawless chauvinistic remark, Engineer Valleje. Is it? I don't think so. For me, it's partly true. Hindi ko maiwasan na mapailing dahil sa itinura ng binata. Dahil ba porkit babae ako? Sa tingin mo hindi ko kaya? Wala na akong kakayahang buhayin ng anak ko? I can be a good provider as you are, Engineer Valleje. Kaya kong buhayin ang aking magiging anak. I do have a decent job with a decent raise. Yes, I do live with paycheck to paycheck basis. Pero hindi yun ang basihan na hindi ko kayang buhayin na magiging anak ko. So okay lang sa akin kung maging sperm donor lang ang sino man magiging ama ng anak ko. Mahabang litanya ko. Wala sa sariling kinuha ko rin ang bote ng wine at nagsalin sa sariling baso. Sabay inom. Kumapit ang manamis na may halong anghang sa aking lalamunan. Wala na akong pakialam doon. Dahil sa mga oras na yon, parang gusto kong pagsisihan kung bakit ko pa yun nasabi. OMG, may trabaho pa naman ako bukas, di ba? Lihim kong tiningnan ng patago ang binata na hanggang ngayon ay tahimik pa rin na nakatingin o ang tamang salita ay nakatitig sa akin. Nakita kong napabuntong hininga ito.
Ano bang iniisip mo? She asked. Ngumisi lang ang binata ng makahulugan. You really want to know? Napalunok ako na wala sa oras at matanang sumagot ng yes. Parang may nagwawala sa loob ng aking siya nang maramdaman ko ang kamay nitong nakahawak na ngayon sa aking mga kamay. Mas ninervyos ako lalo na makitang naging seryoso ang itsura nito. I'm thinking that if you really want a sperm donor, I volunteer. My sperm is at your disposal. Kulang ang salitang gulat para i-describe ang naging itsura ko ngayon. Ako naman ang walang masabi. Ang buo kong muka ay biglang uminit. Hey, are you okay? Namumutla ka. Hey, Taliana, say something. Natataranta na ito. Pakiramdam ko ay libu-libong taon akong nakatitig sa binatang nasa aking harapan habang nakabuka ang aking bibig. Pero hindi ko pa rin magawang magsalita. Nang matauhan ay natatawang sumandal ako sa kinauupuan. Ito naman si boss, wagas kong maka-joke. Natatawang wika ko. Why won't you believe me, Taliana? Do I look like I'm just cracking a joke here? Hala, seryoso ba talaga yon? Okay ka lang? Wala sa sariling tanong ko dito. Baka gutom ka lang kaya nasasabi mo yan. Look at the bright side, Taliana. Ikaw, ayaw mo mag-asawa pero gusto mo magkaanak. Me on the other hand, ayaw ko mag-asawa muna. Pero kinukulit na ako ng parents ko na magkaanak. Katuwiran nila gusto nilang makita mga apo nila mula sa akin. Besides, gusto ko na rin naman na magkaanak. If I'm going to have a baby, I might as well have it with someone I already know. Seryosong tura nito. Naluloko ka na talaga. Yun lang ang nasabi ko. Naging blanco na rin ang aking isipan. I'm serious here, Taliana. Ayaw mo niyan? Gayun pa lang, alam mo na magiging kalalabasan kapag pinagsama ang lahi nating dalawa. Guwapo ko't maganda ka, kaya panigurado ako na maganda rin na magiging anak mo, anak natin. Kasi sa ganda ng genes na meron ako. And one more thing, I do really love your personality. Alam mo kung ano ang gusto mo at kung paano mo yun makukuha. Hindi na ako nakapagsalita pa. Taliana, I'm really serious here. I want to have a baby, but I don't want to get married. Kung totoong sinasabi mo sa akin na gusto mo rin na magkaanak, I want to offer you something. What offer? Nangangatal na tanong ko sa binata. Mukhang hindi nga nagbibiro itong kaharap ko at kinakabahan ako. I will give you 20 million pesos. Just have my baby. Diyos ko, Lord! He's serious on this matter, isn't he? Anong gagawin ko? The way he looked at me as if he's dealing with one of his clients. Nakakatakot man isipin. Pero kaya-kaya nitong mapa-oo ako sa isang tingin lang. And crazy it may sound, but I'm hopelessly waiting for him to crack a joke. Baka kasi biglang sabihin nito na, Uy, joke lang, naniwala ka naman. Hinihintay kong mangyari yon, pero naghihintay ako sa wala. Seryoso ko dito, Taliana. That's my offer. Take it or leave it. Pero hindi mo ko kailangan sagutin kaagad. Bibigyan kita ng oras para pag-isipan ito ng mabuti. And he gave me his crook smile. For the meantime, let's eat. Gutom na ako. Anito at nagsimula ng kumain. Hindi ka naman nagbibiro, di ba? Bigla akong napairal dahil hindi pa rin ako makapaniwala. No, I wasn't, Taliana. Probably the best decision that I made. At saka binibigyan mo ako ng magandang ideya. Why not, right? It's a win-win for both of us. He shrugged and just like that, he continued his food. He looked like he's having the best meal in his entire life. Ano ba tong napasok ko? Ilalaban ko ba to o uwian na? Kung sasabihin kong oo, artificial insemination bang pinag-uusapan dito? Tanong ko na para bang buhay ko ang nakasalalay. Mayaman to, di ba? Kayang-kaya nito ang bagay na yon. Kung iisipin ang halaga ng artificial insemination, ay sentavo lang para sa binata. Kaya nga niyang bigyan ako ng 20 million pesos na parang wala lang eh. Ang halaga pa kaya ng AI? Ano ba tong inaiisip ko? Papayag ba talaga ako sa gusto nito? Oo, gustong-gusto ko na talagang magkaanak. Tsaka magiging choosy pa ba ako kung isang Siren Valleje na ang nandito sa harapan ko at handang ialay ang sarili? Nagtatakang napatingin ako sa binatang boss nang bigla itong tumawa na malakas na parang binitawan akong isang nakakatawang joke. Are you kidding me? You see, Sunshine, I'm a healthy male with a gifted body down there. So it's a big no.
Hindi natin kailangan ng artificial insemination na yun. Ako isang tao na nabibilang sa isang uri ng lalaki who luckily and proudly can give you ang mind-blowing Bago pa nito mabigas sa nag-iisang nakakahiya na salita, ay inabot ko ang kanang braso ko at iniharap sa mukha nito para patigilin. Fine, just keep your mouth shut. Pagsusumamo ko dahil pulang-pula na ang buong mukha ko. Parang nawalan na ako ng ganang kumain ng marami. Gusto ko ang mga pagkaing nakahain sa aking harapan. Pero tiyan ko na mismo ang umaayaw. Parang hindi yata ako matutunawan nito. His good-looking boss just dropped a word and she doesn't have the audacity to indulge the pasta that served in a silver platter. And for Pete's sake, birhen pa siya. Hindi pa namumulaklak tapos may pagganito na? Do you have any idea what are you talking about? It's S-word and we are in a public place. Namumula ang muka at mahinang ibinulong ko yon sa binatang prenteng nakaupo. Masisira na bang paralas ng silangan? Just Italiana. Gaya ng sinabi ko, hindi mo ko kailangan sagutin agad. Kaya ko maghintay. At least, may time pa tayo para magkakilala. May oras ka para mas makilala ko. And besides, gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa iyo. Given the fact na mahilig ka sa pagkain, Sunshine. Maliban dyan, isa kang malaking palaisipan sa akin. Alam kong marami kang tanong na nakakubli sa isipan mo. But it can wait. The food didn't. Now, eat. Anito at nagsimula na ulit kumain. Malala siyang napabuntong hininga. Tama si Siron. There's a huge big battle happening inside my head. Nakikisama pa ang puso kong hindi ko na alam sino ang pakikinggan. Masyadong maraming boses. The other side of my head screams no. Paano kung mahanap na ni Siron ang babaeng mamahalin nito? Paano kung biglang maisipan nitong magpakasal na? Papaano na ang magiging anak namin kung ganon? Paano na ako? Lalo na kung wala pang ang nangyayari sa aming dalawa ay. Unti-unti na akong nahuhulog sa binata. And the other side of my brain screams, say yes. Hindi araw-araw may isang Siron ang willing na ialay ang sarili nito. May pabonus pa na magagandang lahi. Her baby has a bright future and overflowing fortune awaits. Na kahit ang mga apo nito sa tuhod ay hindi na maghihirap pa. So many what ifs. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa aming dalawa. She can't help to roll her eyes. The man in front of her seems enjoying every moment he had. While here I am, suffering from mild migraine. Tama ba itong nangyayari sa akin? Kinakain na rin ako ng takot, which is normal to be felt right now. But it is bad if I let it consuming my whole being. Huwag ka na mag-alala, pwede ba? Siguradong dadalhin ng baby ko ang pangalan ko. Ibibigay ko lahat ng kailangan mo at ang kailangan ng baby ko. At kapag naipanganak ang sanggol, ay mananatili siya sa'yo. And I'll just regularly visit you and my child. We stay good friend and a good parents to our child. Relax lang si Siron habang sinasabi ang mga katagang iyon. Yeah, madaling sabihin, pero mahirap na kapag andyan na mismo sa harapan mo at nangyayari na ang kinatatakutan mo. Tapos nang kumain si Siron habang ako ay tanging matamis na dessert lang ang kinakain ko. Kapag daw kasi matamis ang kainin ko, tatamis din daw ang buhay ko. Bahala na nga. Kung ano-ano na lang naiisip ko, nababaliw na ako. I'm still silent habang inaalalayan ako nitong pumasok sa sasakyan. Hindi na ako nagreklamo pa noong sinabi nitong, ito na ang maghahatid sa akin. Nauubos na ang lakas ko sa kakaisip. At wala na akong lakas pa para makipagtalo. Lutang na lutang pa rin ako sa naging usapan namin kanina. Hindi ko na nga napansin na andito na pala kami sa harap ng gate ng compound sa tinitirhan kong apartment. Nasa loob pa rin kami ng sasakyan nang lumingon ito sa gawi ko. Sunshine, paibukas pa. At marami pang araw ang lilipas para pag-isipan mo yung offer ko sa'yo. So stop worrying, okay? He gave me a reassuring smile that helped her breathe for a second. Oo nga naman, bakit ko ba iniisip yun agad-agad? Hindi naman kami nagmamadali, right? Masyado kong ini-stress ang sarili ko. Yeah, thank you by the way. Sa paghatid, I really appreciate it. No worries, Taliana. But I do really want to help you decide. I hope it's okay with you. Seryosong saad nito. How? Naguguluhang sagot ko. By doing this. Bigla nitong hinila ang bato ko at mabilis na hinagkan ako sa labi. Parang tumigil ang lahat sa amin. Hindi ako makagalaw at dilat na dilat ang aking mga mata. And everything turned purple and pink to me. She slowly closed her eyes.
and accept the unwanted emotion she never knew she had inside. Parang may nagising na kakaibang pakiramdam na dumadaloy sa aking buong katawan hanggang sa aking tiyan. OMG, hinagkan niya ako na parang pag-aari niya ako. Hindi ko akalain na ang unang hagkan ko ay magiging ganito kasaya at nakakahumaling. I want more of this. Kaya ginawa ko ang isang bagay na sa hinagap ay inakala kong hindi na mangyayari sa akin. Hinagkan ko rin ito. Wala sa sariling bigla akong napasigaw ng mahina dahil mas lumalim pa ang labi ni Siron sa akin. Then suddenly he stopped and pulled back. Hindi ko maiwasan ang mapabuntong hininga. Ganito palang pakiramdam kapag nabibitin. Pakiramdam ko ay mininakaw ito sa akin and she hate that. She wanted more. It's just a taste of the package deal, sunshine. And he smiled sweetly at maingat itong hinaplos ang kanyang pisnging na mumula. Sana nakatulong to sa'yo na magdesisyon. Sa kabilang banda, isang sakong eye bags, check. Buhaghag ang mahabang buhok na papasa ng pugad, check. Yan ang itsura ko habang wala sa sariling naglalakad palabas ng aking bahay. Kinaumagahan. Literal talaga na hindi ako nakatulog ng maayos. Dahil sa lahat ng nangyari kagabi, about the baby thingy, about the deal, at ito ang pinakamatindi, ang nangyaring hagka ng mas hindi nagpatulog sa akin. Umakto ako tulad ng isang babaeng walang kabuluhan na naghahangad ng pakikipagsalo. Diyos ko Lord, ganyan ba ka-excite sa pakikipagsalo tong katawan ko? Ano ba tong nangyayari sa akin? Kaya heto, kahit hindi pa sumisikat si Haring Araw, ay andito na ako sa labas ng apartment ni Roberta. I need advice and a little help, I guess. Hindi pa lumalapat ang aking kamay sa nakasaradong pinto nang bigla itong bumukas. Mahabaging langit, Aliana! Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Bakit ganyan ang itsura mo? May nangyari ba? Halata sa mga mukha ni Nanay Susan ang takot at pag-aalala. Sino ba naman ang hindi matatakot at mag-aalala kung ang mabungaran nito ay sa bukong itsura? Hindi ko mapigilan ang mapakamot dahil sa kahihiyan. Naalala kong hindi pa pala ako nakakapagsipilyo dahil sa dami ng naiisip ko. Kasi Nanay Susan, andyan po ba si Roberta? Gising na po kaya siya? Abay, tulog pa. Alika, pasok ka muna at magluluto lang akong almusal. Sa itsura mo ngayon parang pabigat atay ang pinoproblema mo ah. Antayin mo lang na magising si Roberta. Inumaga na yun sa pag-uwi galing sa trabaho. Alam mo naman niyang kaibigan mo. Hindi na ako nag-iinarte pa at kaagad na akong pumasok. Baka kasi kung babalik pa ako sa sariling bahay ko, ay magwawala na ang utak ko. Ayoko naman maging isang baliw na birhen. Mas maigi na itong may kumakausap sa akin at may nakikita akong ibang tao. At least, na-divert isipan ko sa ibang bagay. Nanay, pwede po bang magtanong? Kausap ko sa ginang habang abala ito sa pagpe-prepare sa lulutuing almusal. Ano ba yon? Umupo muna ako at saka nagtanong sa ginang. Ganito kasi yun, nanay. May kaibigan ako. Tapos ayaw niya mag-asawa pero gusto niya magkaanak. Hindi naman po siya man-hater, nanay. Wala lang talagang nagkakamaling magkagusto sa kanya. Malapit na din po kasi siyang lumagpas sa kalendaryo. At saka, kaya niya namang bumuhay ng anak. Wala namang problema doon. Tapos ito na nga, nanay. May isang lalaki na willing mag-donate ng... Alam niyo na, nanay? Nahihiya akong sabihin ng salitang yon. Kaya huminga muna ako ng malalim bago nagsalita ulit. Basta magdodonate daw po na magandang yung lalaki na mayaman. Kaya walang problema sa pang-financial. Ang pinoproblema ng kaibigan ko, nanay, nahuhulog na kasi yung kaibigan ko dun sa lalaki. Tapos laging sinasabi ng lalaki na ayaw niya din pong magpakasal at gusto niya ay anak lang din po. Nalingon siya ni Nanay Susan at itinigil muna nito ang paggayat ng bawang. Kinabahan siya nang umiling ang ginang at muli ay pinagpatuloy ang ginagawa. Alam mo ba, Taliana, noong kabataan ko, akala ko tatanda na akong dalaga eh. Kasi nga sa pagiging mahiyain ko, ay wala nagkakamaling lumapit sa akin. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Kasi lahat tayo dito sa mundo ay may nakatakda. Like soulmate, naniniwala ka ba doon? Lumingon ito sa kanya at wala sa sariling mabilis siyang tumango. Masaya ako at inantay ko ang lalaki na para talaga sa akin. Dahil hindi naman ako nabigo. Ibinigay sa akin si Tatay Mario nyo. Masaya ako na mahal namin ang isa't isa. Kaya sabihin mo doon sa kaibigan mo, mag-antay. Oo, walang masama sa pagiging single mom. Kasi sa panahon ngayon, may kasama ka nga,
Pero daig mo pang pagiging ulirang ama o ina. Kaya hindi ko din masisisi ang kaibigan mo. Baka natakot siya at nawala na talaga ng pag-asa. Uso kasi sa panahon ngayon yung fan run, ghosting, at saka ano pa nga yung isa? Nakita ko to sa online eh. Kalabit kalimot. Nay? Nagulantang siya sa sinabi ng ginang. Huwag na kayong mag-online. Bakit naman, Talyana? Tama naman yun ah. Dahil yun na kasi ang nangyayari sa panahon ngayon. Puro kasiyahan lang ang ginagawa. Tapos kakalimutan na lang pag natapos na. Paano pala kung yung taong ginagamit mo ay ang nakadadhana para sa'yo? Tapos magdadrama. Sasabihin, pinagtagpo ngunit hindi itinadhana. Yung mga kabataan talaga ngayon, ginagawang laro na lang ang lahat. Umiiling pa ito habang nagsasalita. Kaya hindi ko masisisi ang kaibigan mo kung natatakot siyang isugal niya puso niya kung kani-kanino. Baka natakot lang talaga yung kaibigan ko, nanay. Mahinang wika ko. Dahil sa totoo lang, natatakot talaga ako. Dahil lahat ng ito ay bago sa kanya. Matagal na kasing nakaset sa isipan ko na kapag nakahanap ako na matinong trabaho tapos wala pa nagkakamaling pumatol sa kanya, ay papangarapin niya na lang ang magkaanak. Normal lang yung takot, Talyana. Lahat tayo nakakaramdam ng takot. Pero kung hindi natin haharapin, hindi natin makikita ang tunay na ganda ng buhay. Ang sabi mo kamo, nahuhulog na siya doon sa lalaking handang iali ang magandang lahi nito? Tanong ni Nanay Susan habang nagluluto ng corned beef na may patatas. Opo, Nanay. Buti na lang talaga nakatalikod ang matanda at hindi nito nakikita ang pamumula ng kanya muka. Kung ganoon naman pala, bakit hindi niya lang tuluyan buksan ang puso niya para doon sa lalaki? It's complicated world at pinapahirapan pa niyang sarili. People are having a hard time finding their one true love. And when they do, they are scared to risk. Normal lang ang masaktan kasi yun ang nagpapatunay na humihinga tayo at capable pala tayo magmahal. Lumingon ulit ito sa gawi ko. Puno ng buhay ang mga mata ni Nanay Susan at tinuro nito ang tapat ng puso nito. Nabubuhay tayo dito sa mundo dahil patuloy pa rin itong tumitibok. Kahit nasasaktan na tayo, tumitibok pa rin to. Mas matakot siya sa mga bagay na hindi niya nagawa ng dahil lang nagpatalo siya sa sarili niyang takot, sa sarili niyang multo. Mahabang wika ni Nanay Susan, sabay tawa ng mahina. Dahil dyan sa kaibigan mo, Talyana, napapa-English tuloy ako. Sino ba yan? Pakilala mo next time. Dahil sa sinabi ni Nanay Susan, biglang naumid ang aking dila. Magpapatalo na lang ba ako sa sarili kong takot? Wala naman sigurong masama kung bubuksan ko ang puso ko para sa lalaking hindi naman mahirap mahalin. Paano kung paibigan ko na lang kaya ang binata? Tama, gagawin ko na lang ang lahat para magkagusto rin ito sa isang tulad ko. Alam kong mahirap sa simula, lalo wala pa akong karanasan sa ganitong bagay. Pero alam kong kaya ko ito. Ngayon pa na may dahilan na ako para mas mapalapit lalo kay Siron, hindi na mahirap para sa akin ang makagawa ng alibay. Para lagi ako nasa tabi nito at gagawin ko ang lahat. Kasama na ang mga bagay na kahit sa panaginip ay hindi ko naiisip na kaya ko palang gawin. Ang maging desperada. Yun dapat ang iisipin ko. Tapos level up na dapat para mas madaling maakit at magustuhan ka agad ako ni Siron. Nagpapa-Brazilian wax ako kung kinakailangan. Tama! Iyan dapat ang gagawin ko. Kesa naman naisipin ko ang takot, walang mangyayari sa akin. Bakit hindi ko nalang pagplanuhan ang gagawing pag-akit sa binata? Para hindi lang lahi nito ang handang ibigay nito sa akin, kundi ang nag-aalab din itong pag-ibig. It's a win-win situation for her. Magkakaanak na ako, magkakakulay na rin ang love life ko. And besides, I want to explore more about the package deal he was talking about. Ito na siguro ang panahon na makakatikim ako ng isang lalaking pantasya ng mga perlas. Napailing ako na wala sa oras. Ano ba naman itong naiisip ko? Kaya aga-aga naging berde na ang utak ko. Sa kakaisip ng kung ano pang magandang plano, ay hindi ko na napansin ang taong papalapit sa akin at malakas akong binatukan. Ay lahi! Gulat na hiyaw ko. Ang alam ko berhen ka pang bruha ka? Makalahi ka dyan? Nakatikim. Ang dumi ng bunganga nito. Ang magaling kong kaibigan na si Roberta lang pala ang taong bumatok sa akin. Bruha, hindi ah. Nagtatakang tiningnan ko si Daniela. Magtatanong sana ako kung nasaan na si Nanay Susan.
Ngayon ko lang napansin na iniwan na pala ako ni nanay. Pero hindi ko nalang itinuloy ang pagtatanong nang makita ko ito sa likod na nakauniforming si Daniela. Mabilis na pumunta sa kalan si Nanay Susan at nagiinit ng tubig para kay Daniela. Ganoon ba kalalim ang pag-iisip ko? Ni hindi ko namalayan na mag-isa na lang pala ako. Bakit nakatulala ka dyan? May pailing-iling ka pa kanina? Pangaasar pa nito sabay upo sa tabi ko. Doon ko lang din napansin ang umuusok na pagkain na nakahain sa aking harapan. Hindi ko maiwasang matawa ng mahina. Lutang na lutang, girl? Nako, kanina pa yan nakatulala dyan. Lumamig na nga yung kapeng binigay ko sa kanya kanina. Singit ni Nanay Susan sabay bigay sa kapeng tinimpla para sa kaibigan. Wala po to, nanay. Stress lang po ako sa trabaho ko. Sagot ko rito. Nakakahiya kasing umamin na ako ang kaibigang tinutukoy ko dito kanina. Ha? Ikaw? Stress? Ko, sa kaharutan ninyong taglay ng boss mo? Na-stress ka pa sa lagay na yon? Sinong niloloko mo, babae? Si Aling Lukring? Uwi ka ni Daniela sabay tawa ng malakas. Napasimangot ako. Gusto ko itong sipain. Lakas makaasar. Ang ingay pa nito. Nakikikain lang naman silang dalawa. Ang gulo-gulo pa nito. Dahil sa asaran at kulitan nilang magkakaibigan, nagising nila si Roberta na mas lalong nagbigay kulay sa umaga ko. Medyo nawala sa isip ko ang alalahanin ng dahil sa kakulitan ng aking mga kaibigan. Gala tayo mamaya. Libre ko. May bagong bukas na bar sa may QC. Huwag natin ayain si Daniela. May trabaho yan. Tayo na lang, Talyana. Hindi na natapos ni Roberta ang sasabihin nang tawagin ni Nanay Susan ang pangalan ko. Talyana, anak, may naghahanap sa'yo. Pinapunta ko na rito kaysa naman mag-aantay ito doon sa labas ng apartment mo. Nakakahiya naman dito sa pogi mong boss. Uwi ka ni Nanay Susan at napabaling ang atensyon ko sa lalaking nasa likuran nito. Good morning. And he smiled brightly at her. Nakasuot lang ito ng brown jeans, a blue polo shirts, a pair of white shoes and his pantasya ng mga perlas pa-cute smile. At ang mas lalong nagpakilig sa akin ay ang bitbit nitong bouquet of white roses. OMG! Kinikilig ako. Wala pa namang garter undies ko. Naalala ko na naman ang pamamaraan ng paghangkan nito kagabi. Kaya hindi ko maiwasan ng pamulahan ng muka. Hindi ko alam na may lahing tsikoy pala yung boss mo, Talyana. Mahinang bulong ni Daniela sa akin, sabay tawa at mabilis na tumayo. Good morning, Sir Siron. Ikaw na po bahala dito sa kaibigan naming lutang na lutang ha. Tsaka may trabaho pa pala ako. Mabilis na nagpaalam si Daniela di hindi na nga sila pinagsalita at umalis na ito kaagad. Tatayo rin sana si Roberta pero mabilis kong nahawakan ng kamay nito at pinigilan itong umalis. Bruha, nauuhaw ako. Iinom lang akong tubig. Nauhaw ako bigla dito sa boss mo. Angil ni Roberta sa akin sabay hila sa mga brasong hawak-hawak ko. Good morning, Sir Siron. Gusto mo po ng kape or me? No thank you, Roberta. Magalang nitong tanggi. Good morning, boss. Nauutal na wika ko sa binatang hindi nagpatulog sa akin. Anong ginagawa niyo po rito? Damn, nauutal na ako kahit wala pa nga itong ginagawa. Paano na lang kaya kung meron? Ayain sana kitang lumabas kung wala kang gagawin today. He smiled shyly, showing his not so deep set dimples. Nakakatunaw talaga ang mga ngiti nitong boss ko. Here, take this. Hope you like it. At inabot nito sa akin ang hawak-hawak na bulaklak. Wala sa sariling kinuha ko ang mga iyon at inamoy. I love it. Thank you. Nahihiyang sambit ko. Is this his way of getting to know each other? Gusto kong magpigil ng kilig pero wala ring silbi. Pinagkanulo na ako ng kislap ng aking mga mata. Gusto ko itong tanggihan kasi nagaya rin si Roberta kanina lang. Pero may mission pala akong kailangan ma-accomplish. Makapag-antay naman itong kaibigan ko. Sure, antayin mo lang ako sa bahay. Kakausapin ko lang si Roberta saglit. May importante kasi akong sasabihin sa kanya eh. And if okay lang sa'yo, hindi pa kasi ako nakaka-prepare. I hope you can wait. Yeah, sure, may sunshine. Basta sa'yo, maghihintay ako. Kinitatan pa ako nito at magalang na hinarap nito si Nanay Susan na sa mga oras na yun ay naglilinis ng sala. Nagpaalam na ang binata. Nakakahiyang isipin pero
Umagang-umaga ay marami ng bisita itong maliit na apartment ni Nanay Susan. Hoy babae, anong drama niyang bulaklak? May pa-date chuchu pa kayong nalalaman ah. Nakatikwas ang kilay na sita ni Roberta sa akin. Ibuhos mo ang tsaa, sister. Bakla, may misyon ako. Tulungan mo ko. It's between life and end. Help me pretty please. Pagandahin mo ako lalo. Pakiusap ko sa kaibigang malaki ang maitutulong sa akin ng mga oras na yon. Sa kamay ni Roberta nakasalalay ang future generation ng magagandang lahi naming dalawa ni Siron. At higit sa lahat, dito nakasalalay ang puso ko. Buo na ang pasya ko. Handa na akong sumugal. Bruha, kahit hindi mo sabihin tutulungan pa rin kita. Imagine, first date mo to bakla. Masayang sigaw ni Roberta sa akin sabay tili ng malakas. Yeah, naranasan ko na ang tamis at ligaya ng first kiss ko. Pero sa tingin ko, mas masarap sa pakiramdam itong official first date ko.